Hello everyone. So, good afternoon. Palabas ko yung aking kalooban kasi hindi ko po minsan po gusto kong umiyak about po sa aking pamilya po na siguro kung ano nang nagawa ko sa kanila, parang hindi ko ma-feel na pamilya ba ako nito, kamag-anak ko ba sila, may kapatid pa ba ako. Kasi year 2023, masakit siya sa kalooban ko na pilit kong iniisip na minsan gusto kong masaya yung buhay ko, yung sabihan ka ng magbibigay ka kahit maliit lang yung bigay mo sa kanila, ma-appreciate mo naman yung pagiging, sana sabi nila thank you nito, thank you sa binigay mo, kahit yun lang yung way na minsan gustong itanong sa kanila na anak niyo ba ako, kapatid niyo ba ako, o pamilya niyo ba ako, ganun. Minsan lami silang dinajudge sa akin, pero pinaliwala ko lang naman yun. Kasi nga daw yun yung ngipin ko daw, tawag dun, ang lapad-lapad daw. Pero hindi ko yun pinansin. Masakit yun na kailangan mong tiisin yun. Kailangan mong mag-focus. Siguro, sakto lang yung nainggit ako minsan sa kanila kasi siyempre, sana kung nagbigay sila, tapos may thank you, parang sa akin, wala. Kasi, hindi ko alam kung ano bang nagawa ko sa kanila na may kasalanan or wala. Kasi, hindi ko po, akala po yun na ganun po yung mangyayari. Minsan, gusto kong tanong sa sarili ko na, bakit ganun? Bakit ako pa? Nung nalaman ko na ganun yung pangyayari sa buhay ko, minsan masakit kasi siyempre. Kasi nagtatrabaho ako kasambahay, siyempre pangsakto lang ng kita mo araw-araw. Tapos sabi ko na ayun, siyempre masaya naman yung buhay ko, enjoy ako kasi na-appreciate ko na mabuti pala yung ibang tao, mas ma-appreciate mo na mahal nila ako, gano'n. Tapos nung pandemic na sabi ng kapatid ko na may bibigay ako na kambing, gano'n. Simple ako, sabi ko bigay yun, di ba? But malaking tulong na yun. Kasi kung kunwari wala silang pangbili ng bigas, wala silang pangbili ng kain, ganun. Gusto ko na yung kambing babae, yung simple babae yung pinili ko kasi pag babae, pag mga anak yun, diba? Tapos, ayun, hindi pala bigay. Sabi, bayaran ko. Siyempre, binayaran ko. Ayun, binayaran ko. Hindi naman ako, wala naman ako reklamo. Siyempre, binabayaran ko naman, diba? Tapos nun, binayaran ko. Tapos, bininta ulit kasi sabi niya, wala daw silang pagkain nila ni mama, ganun. Eh, siyempre ako, wala akong choice na hindi tanggapin yun. Wala akong ibang masasabi. Iyak ako kasi gusto ko yun eh. Gusto ko paramihin kasi iniisip ko mas mabuti yun sa kanila kasi pag kailangan nila ng pagkain, ay pagkain sila na gano'n.
siyempre, nandun na yun sa kambing, di ba? Hindi ko yun, inaano ko yun, binili ko na lang yun dahil, sabi nga nila, bigay, di ba? Siyempre, tatanggapin mo ng buong buo. Kasi binigay, hindi pala, yun pala, hindi, ibibenta sa'yo. Tapos, pinili ko simple yung babae, no? Para, masaya naman tayo. Tapos nun, hindi ko mapigilan na iyak. Tapos, may binita sa akin ng kapatid ko. Sabi niya, bilhin mo tong kambing na to kasi pang bili nila siguro yata yung bigas na ganun. Tapos, sabi ko na, oo naman. Siyempre, bibilhin ko yun, diba? Tapos yun, binili ko, 2023, bigla na lang pininta ulit yung kambing. Hindi siyempre ako, sayang yun eh, pag-ipon ko na sana yun, pagbili ko ng cellphone, para naman may bago akong cellphone na gano'n kasi may bibigay naman ako sa kanila, pero hindi yung masyadong malaki kasi nga lang naman yun, di ba? Tapos sabi ko sa kay mama na, mama, sa inyo na lang muna yung kambing, kayo nang mag-alaga kasi wala ako sa bahay. Siyempre, nagtatrabaho ako para sa inyo. Tapos, yun, sabi, sige, kami na lang mag-alaga. Siyempre, sabi din ng kapatid ko na, panganay, sabi niya, siya na yung mag-alaga, yung asawa niya, sila yung asawa niya. Siyempre, naman, pabayag naman ako. Kasi, sila yun eh, choice nila yun, na sila yung dapat yung mag-alaga. Sabi niya, ako na yung mag-alaga dito kasi, para naman to sa'yo. Sabi ko, manang, pag wala ng pagkain kayo, yun na lang sa kambing nyo. Siyempre, sabi ko, pag wala kayo, pag emergency lang, kunwari emergency lang naman. Tapos, yun. Kasi hindi ko inakala na ganun pala din yung mangyayari ulit. Siyempre ako, iyak ako kasi bakit hindi sila nagpaalam sa akin? Sila na nga ni Papa, hindi nila alam na yun na pala bininta nila, diba? Tapos, yun, gusto kong isaysay lahat to kasi gusto ko kasing malaman nila na ganun din yung damin ko. Nasasaktan din ako. Tao lang naman tayo para masaktan. Noon, wala ako kasi iyak lang ako. Tapos hindi man lang nag-chat sa akin, hindi man lang nagpaalam sa akin yung kapatid ko, yung panganay. Hindi man lang nagsabi na, bininta ko yung kambing kasi wala kaming pagkain. Siyempre, ako, kung kausap lang nila ako na, kung sinabihin lang ako, hindi ako ma-hurt kasi sa akin yung pera na yun, gusto ko pang bili sana ng phone kasi para naman din sa buhay ko, para naman sa sarili ko, para kita ko naman yung ko sa pagtatrabaho, diba? Tapos ako naman, sila naman yung binibigyan ko, bigyan ng bigyan. Hindi man masyadong malaki, pero kasya na sa kanila yun, pang bigas, ganun. Tapos yun, bigla ko lang naman na minsan malala yung mga ganun nangyayari sa buhay ko. Yung kaya mo na down ka, sabi ng kapatid ko, nag-chat siya sa kaibigan ko. Sabi niya, ano bang sinasabi niya? Bakit marami satsat na satsat? Sabi naman ng kaibigan ko, wala naman siyang ginawa.
wala na kami konting pag ano niya, salita niya ganun, iyak, siyempre iyak lang ako, hindi ako kasi masyado, siyempre pressure kasi, diba, na gusto mo sanang lumaki yung ganun, yung mga kambing mo para kunwari wala silang kaano, doon na lang sila kukuha, ibenta nila kung gusto nila. Tapos noon galit na galit siya sa akin, hindi ko alam, nakapagbili ako ng phone kasi itong phone ng vlog ko kasi mura na, ano lang kasi to, noon pa to, tagal-tagal na, siguro mga 6 years na yata kasi ano, medyo siya mahahang kasi lag yan, tapos pag maraming video, ayun, hindi gumagana, binumura ko na lahat, ganun. Tapos ano, sinabihan ko yung papa ko, sabi ko, pumunta siya dito sa tinatrabahuan ko, pumunta siya, sabi ko, ano ba, bakit bininta yung kambing? Ano bang rason? Sabi ni papa, hindi namin alam yun kasi may pagkain naman, may bigas naman kami. Hindi naman namin alam, akala namin alam mo. Siyempre, bayan naman. Sabi ko, hindi naman ako madamot. Kung gusto niya ibenta yung kambing, siyempre, ibibigay ko yun. Kasi nga, walang pagkain. Sana naman, sabi ko, sana naman, nagpaalam naman sila sa akin para ano ko lang na, wala silang pagkain, para mag-gets ko naman yun. Lahat, wala kasi akong maipon kasi, hindi ako madamot kasi, pag wala na sa lugar yung, nila, siyempre, naman ako, sabi ko, huwag naman yung, lagi na lang, susunod naman, sabi ko, ako naman yung bigyan nyo. Bumili ako ng phone, nagagalit sa akin kasi daw, na daw ako, iba na daw yung ugali ko. Yes, iba yung ugali ko, pero mas iba yung ugali nyo na lagi kayong nagagalit sa akin. Minsan gusto ko sana mawala, sabi ko, gusto ko na, siguro ganun talaga yung buhay ko, ganun. Nagtanong na ako, sabi ko, anak nyo ba ako? Kapatid nyo ba ako o hindi? Kasi hindi ko ma-feel yung pagmamahal, yung pagmamahal na yun sa akin. Tapos sabi nila na, tapos hindi sila makapagsalita na, bakit ko yung natanong? Sabi niya, siya yung laging sa kay mama, miss ganun. Tapos si mama naman mabilis lang siya tukso, ganun. Tapos, siyempre ako, iyak na lang ako kasi nung tumawag ako, hindi ako sinasagot ng tawag sa aking kapatid na panganay. Hindi niya sinasagot. Lagi na lang niya akong binubuli na ang taba-taba ko na ng mukha ko kasi malaki na daw. Hindi na daw maliit yung mukha ko kasi malapad na daw, ganun, malaki na, sobrang taba-taba ko na. Sabi ko, ganyan, at least buhay tayo at healthy, ganun. Tapos sabi niya, yun pa, yung ngipin mo, mukhang ngipin ng kalabaw. Sabi ko, hindi naman ako ganun. Sabi ko, hayaan nyo, sabi ko, sinasabayan ko lang naman. Sabi ko, hayaan mo, kapag ako naman yung magpera, hindi mo na ako makilala kasi ito yung ngipin ko. Kasi ito, sa ngayon, malapad talaga yung ngipin ko, malaki. Pero at least, wala naman akong ginawa sa inyo. Yung masakit na sinabi nila, masasakit na salita, siyempre ako, tanggapin ko lang naman yun kasi wala akong magawa. Choice nila yun, diba?
Kasi sila, siguro, sa kanila, perfect na yung buhay nila. Sa akin, kung din daw lang ako, kung anong meron sa ngipin ko, okay lang ako kahit ito. Kahit sabi niya, sobrang laki. Hindi ko na yun iniisip yun. Kasi, yun, una pa lang, maliit pa lang ako. Hindi ko na maramdaman. Sabi nila sa akin na, pauwi na ako, ganun. Paano naman, pag uwi ako, aawain na naman ako. Pero siyempre, mas mabuti magpakalayo-layo muna ako kasi, yun, para naman ma-realize nila na, sabi ko, hindi na ako tatawag sa inyo. Kasi, hindi ko kasi matiis na, hindi ako tatawag. Pamilya ko yun, mama ko yun. Diba? Wala naman akong choice. Kaya, yun lang po. Thank you for watching.